Hi, magandang gabi sa inyong lahat sa araw ng Martes. Mga kabiyaya, mga kadudo, shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa mga followers ng Chris MTV sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagbigay suporta at pagsubaybay sa aking mga madadalang na video. Mabuhay tayong lahat. Ang topic natin ngayon ay ang kabulustugan ng gobyernong ito. No? Sino bang hindi magsasabing kabulustugan? Sasabihin ng mga nasa gobyerno ngayon na ang katiwalian ni Inday Sara nakikita nila. Ang pag-file ng demanda laban kay Inday Sara nakikita nila. Ang pag-impeach ni Inday Sara nakikita nila. Ang tanong, ba't hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili? Mga sariling multo. At yung mga vlogger ng mga Marcos, hindi rin nakikita ang mali. At mga ginagawang mga Marcos. Una, yung pagbibinta lang po ng ginto na matagal nang inalagaan ng ilang nagdaang presidente ng ating bansa, hindi nagagalaw. Pero ngayon pag-upo ng mga Marcos, mga tambaluslos, nagawa nilang galawin at ibinta pa. Ngayon, nasaan ngayon ang pinagbintahan? Nasaan ngayon ang pera ng sambayanang Pilipino? Bilyon. Utang pa natin, bilyon na, trilyon na. Hindi lang bilyon, trilyon na. Nako naman. Tapos pinilit talaga nilang ma-impeach ang ating mahal na Vice President Inday Sara. Hindi pa sila nagsawa sa ginawa nila kay Tatay Digong. Na maskin na lang ba paano, naging presidente ng Pilipinas yan. May edad na yan. Excuse me po. Hindi pa binigyan ng kalagahan ang mga nagawa ni Tatay Digong. Dumami ang airport sa ating bansa. Dumami ang mga tulay sa ating bansa. Naibsan ang mga adik sa ating bansa. Naibsan ang mga kriminalidad, ripis sa ating bansa. Nakikita ba nila yun? No. Hindi nila nakikita yon. Ang nakikita nila ay ang binigay nila kay Inday Sara na budget sa DepEd. Nawala namang nakita anomalya sa nangyaring at sa binigay ng budget. Pilit nilang hanapan ng putas si Inday Sara na ang sambayanan ng Pilipino na mismo ang nagsasabing. At ang kuwa na mismo nagsasabing walang anomalya sa budget ng ating mahal na Vice President Inday Sara. Bakit ng mga congressman pinilit nilang hanapan ng kasalanan ng ating VP Inday Sara? Nako. Buhato niyo ako sa inyo. Excuse me po. Nasaan ang tama? Ba't puro mali ang nilalahad niyo sa sambayan ng Pilipino? Ito pa, isang topic. Sasabihin ni Marcos na ready na ang Pilipinas sa digmaan. Ano? Anong ready? Baka ikaw yung ready. Na
lalaya sa Pilipinas kapag nagkagulo ang Pilipinas. Ikaw yung nakaredy. Kayo. Kasi malita-malita na pera nyo. Ha? Saan ka kaya, Mr. President, kapag nagkagira ang Pilipinas? Dadamayan mo kaya ang sambayan ng Pilipino na bumbahin na ng Iraq dito? Bumbahin na ng mga kalaban dito? Nadyan ka kaya harang sa mga bomba na narating sa ating bansa? No. Malabo yung mangyari. Yan kasi ang utak ng mga gumagamit ng droga. Yung tapang bang iniisip. Hindi iniisip ang kabuuan ng kaligtasan ng mga Pilipino. Mr. President, sabihin ko sa inyo, isang linggo lang, walang bigas, walang kurinti, walang tubig. Marami nang mamamatay sa gutom. Sabihin ko lang po sa inyo yan. Hindi lang po kami makapagtrabaho ng isang araw. Nagugutom na po ang pamilya. Yan pa kaya digmaan sa loob ng isang buwan? Naka-ready? Sabihin mo, ready na kami? Ready na tayong Pilipino? Ikaw, kayo, na namumuno ngayon sa gobyerno, ang ready na. Ready nang tumakas. Palayo ng Pilipinas once na mayroong gulo sa bansang Pilipinas. Yan ang totoo dyan. Kayo ang ready. Paano kami sobrang maliliit na tao? Nabubuhay lang sa pang-araw-araw. Kapos pa ang kinikita namin sa araw-araw. Tapos pinangarap mo at sabihin mo ready na sa gira ang Pilipinas. Nasaan ang tama niyong pag-iisip para sa sabayan ng Pilipino? Ang magandang solusyon, Mr. President, ang makipag-ayos, makipagkasundo, at negosyo. Ekonomiya ang ilalahad natin bala, hindi bala na pampatay ng tao. Yun ang magandang digmaan. Yun ang magandang bala. Ang pagsusulbad sa mga problema, pagsusulbad sa mga kahirapan, pagsusulbad sa mga walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. Napakamali po ang inyong kalakaran, Mr. President. Sa daming Pilipino ngayon, grabing naghihirap, Mr. President. Wala na po tayong mga negosyanteng tumatagal sa ating bansa pag ganyan ang inyong kalakaran. Dahil wala silang mapanindigan, wala silang masandalan na matibay na pader. Dahil kayo mismo, napakarupok na pader. Shout out po sila. Hanggang dito lang po ating live. Hanggang dito lang po ating vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawa pagbigay suporta sa Chris MTV. Please follow at subscribe sa aking YouTube channel, Chris MTV Charity Vlog. Mabuhay ang Pilipinas. Shout out sa lahat ng aking mga friend, ng aking mga followers, at sa aking mga magikiting na mga kaibigan na gwardiya dyan sa Renaissance Tower, Pasig, Ortigas, Dumon School International School, at sa aking mga kaibigan driver, shout out po sila lahat. At sa Morong, Lagundi, Morong Rizal, Barangay Lagundi. Kay shout out kay Kapitan Peter, kay Santos, 10 ng inyong mga opisyalis ng barangay. At sa aking mga kumari, kumpare dyan, shout out po sila lahat. Sa aking kapatiran, shout out po sila lahat. God bless. Thank you. Shout out sila lahat. Bye-bye. Mabuhay. I love you all. Usay na pong kamay pala sa tao sa Pasig City, sa Tagum City, at sa aking mga kasamaan sa aking trabaho ngayon, mga kadudo, mga kasungag. Bukas, harapan na naman natin ang pagsusungag sa mga ating trabaho, part of life. Yan, God bless sa ating lahat.